Kavinteñan. Ngayon ay narito tayo sa Cavite Church upang alamin ang istorya sa likod ng simbahan na ito. Ako si Jerilyn, kasama sina Kera at si Princess. Tara, alamin natin ito. Transfiguration of the Lord Parish o mas kilala bilang Cavite Church na matatagpuan sa poblasyon Cavite, Laguna, Philippines. Ang simbahan na ito ay may malalim na kasaysayan simula pa noong panahon ng Espanyol at pangunahing lugar sa rehiyon. Kinikilala ito ng Diocese of San Pablo bilang Jubilee of Hope. Ang lugar na ito ay hindi lamang lugar ng pagsamba, kung hindi ito ay sumisimbolo din ng pananampalataya, lakas at pamayanan ng mga tao sa Cavite at sa mga karatig bayan nito. Ang pagtatalaga na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng simbahan sa espiritual na buhay ng mga tao at ang layunin nitong magpalakas ng pag-asa sa lahat ng dumaraan dito. Magandang umaga. Ako nga po pala si Krisha Mariel N. Yanez. Nag-aaral po ako sa Universidad ng Polytechnic University of the Philippines at nagtitake po ako ng course ng Bachelor of Science of Cooperative Management. At kasama ko po ngayon si Shane Arbalane po. At Sir, good afternoon po. Mag-aas lang po sana kami ng permission po if okay lang po sa iyo na videohan po tong vlog po namin. Okay lang, pero pwedeng voice over lang. Yes sir, okay lang po. Ito po pala yung permission po namin. Alam niyo po ba ang kwento ng Cavite Church at paano po ito naitayo? Yes, based sa history, year 1606, nung mayroong tatlong magkakapatid from the neighboring town, bayan ng Lumban. Sila yung Puhawan Brothers. Tapos nangangaso sila dito sa part na to kasi itong part ng Cavite is barangay ng Lumban, Laguna that time. Then may nakita silang image on the same spot there. Then inuwi nila to sa Lumban. Then kinabukasan nawala. Then bumalik sila dito, nakita ulit nila yung image. Then, ibinalik ulit nila doon. Same thing, nawala. Nakita ulit nila dito. Nangyari sa several times. Then, nag-decide yung magkakapatid na magtayo ng kubo. And on the same spot, kung nasaan yung altar at kung saan nila natagpuan yung image. Then, from there, naging settlement siya. Nagkaroon ng mga tao. Then, sa bisa ng Papal Bull noong 1619, tinalaga siya as a parish separate from the parish of Lumban. So naging parokya siya, and then doon nagsimula yung community sa Cavite. And yung panganay sa tatlong magkakapatid ang naging parang mayor, parang that time. So from there nag-umpisa yung bayan. So yung history ng bayan at history ng simbahan is magkaugnay siya. Siya yung rotating, kaya lang nasira yung hammer. So this is 1853, 1889, 1854 sila dalawa. This is Mount Banahaw. Simbahan is yung sentro ng tayo. So from here, makikita mo yung peripherals ng tayo. Halo siya na Spanish, Latin, which is yung language ng church. Hindi lang sila sipag magsulat din sa meron pang mas matanda din. Kaya lang hindi ko naman sa loob. Alam niyo ba na ang Cavite Church ay under ng Diocese of San Pablo, kung saan ito ay may 4 na ecclesiastical district at ang bawat district ay mayroong 3 hanggang 4 na vicariate. Ang ating Cavite Church po ay naka-under siya sa 4th ecclesiastical district at nasa vicariate of Our Lady of Guadalupe. Ang
Ang Transfiguration of Our Lord Parish Church o mas kilala bilang Cavinti Church ay kabilang sa isang bikarya ng Diocese ng San Pablo. Ayon sa tala ng National Historical Commission of the Philippines, hanggang sa taong 1619, ito ay hindi pa hiwalay o masasabing independyente at walang sariling pari dahil ito ay sakop pa rin ng lumbang. Noong taong 1621, naitayo ang unang istrukturang bato at kumbento ng simbahan na nagmarka ng matatag na yugto sa kasaysayan ng parokya. Ipinagdiriwang naman ang kapistahan nito tuwing ika-6 ng Agosto, tampok ang kanilang pangunahing patron na si Señor del Transfiguración o mas kilala bilang El Salvador del Mundo. Bagaman ang ekstruktura ng simbahan ay may kalumaan, ito ay nananatiling aktibo at mahalaga sa mga mamamayan dahil ito ay patuloy na pinagdarausan ng mga misa, mga sakramento, debosyon at iba pang gawaing panrelihiyon. Magandang araw, ako si Princess Annie Matela. Kasama ko si Rita May de la Cruz. at ngayon aming mga kapanayam si Nanay Osang. So, Nanay Osang, okay lang po ba sa inyong ma-record at mag-videohan? Okay na. Ano po yung kahalagahan ng simbahan po para sa inyo? Ang simbahan, kagaya din sa iba, pumupunta lang din talaga ang mga tao kapag sa atin is may problema. Kasi sa simbahan kasi, mapipil mo din yung holiness at saka yung sacredness. Kasi yung nakapalibot doon, di ba napakasolemn naman, lalo at hindi maingay ang bata pag nagmimisa may tahimik. So makikita mo dyan yung picture ng mga saints. At saka yung doon talaga ginagawa yung nangyayari kasi sa mesa, ipinakikita doon yung pangyayari ng the Last Supper na ang Panginoon ay nagbigay ng ostya sa kanyang 12 disipulo. So yun ang inuulit na ipinakita ng pare every mass. So, pero hindi lahat ng tao na sumisimba is alam. So, ang misa is sagrado. Depende sa sumisimba. Kasi meron sumisimba is kasi gusto nila sumunod sa utos na kailangan sumimba lalo yung mga estudyante. Pero what is inside the mass, hindi nila masyado kang nakukuha ang ibig sabihin. Good morning. Ako po si Crystalline C. Sakdalan. Kasama po si Krisha Mariel N. Yanez po. Kasama po namin si Sir Michael po. So, before po tayo mag-start, Sir Michael, pwede po ba namin malaman if okay lang po sa inyo na i-record po yung whole video po and yung whole interview po and isama po siya sa, i-post po sa YouTube po? Okay, sige. Ito po yun. naman po nakakatulong yung Cavinti Church para sa mga local traditions and pagdiriwang niyo po? Ang Cavinti kasi ang kaisa-isang katolikong simbahan dito sa Cavinti. At ang sentro ng pananampalataya ng katolikong simbahan ay dito sa Cavinti, ay dito sa Pagbabagong Anyo. So lahat ng mga lumang tradisyon, lumang mga gawain, even yung mga lumang records ay matatagpuan din dito sa Cavinti. So kung pumunta kayo dyan sa taas, makikita ninyo yung mga lumang libro na kung saan nandun yung mga records ng mga bininyagan, nandoon yung records ng mga namatay, ng mga at iba pa. Dito rin meron ding ibang mga collections ng mga archives kung saan mga nakasulat ang mga nangyari noong taon simula nung itinatag ang bayan ng Cavinti hanggang sa kasalukuyan. So meron kaming kopya ng minuta na nakaspecify doon yung mga taon, anong mga naganap noong taon na yon. So bukod sa nakakatulong ang simbahan in terms of gathering yung faith ng mga tao, nakakatulong din kami historically sa bayan as a record keeper. So, last question po. Pwede po ba namin malaman kung ano po yung real meaning po ng symbol sa gilid ng simbahan? Kasi ang narinig po namin is about po siya sa batang nahulog daw po sa taas po. Ang simbahan kasi na ito ay itinatag ng mga Franciscan. So marami dito sa mga
pader, sa mga gilid ng structure ay mga symbol ng Franciscan. Yun yung cross stand. Isa yun sa mga symbol ng Franciscan kung saan para ma-identify nila na ang simbahan na ito ay itinatag ng mga Franciscano. So nakikita ninyo dun sa gilid na merong symbol ang Franciscan doon sa tore. Hindi yun isang bata na nahulog. Sa halip ito ay isang symbol ng Franciscan na yun nga, para ma-identify nila na ang simbahan ay isang Franciscan church. Katulad ng ibang mga Franciscan church, iisa naman halos ang structure nila. Ang tore ay katabi ng simbahan at katabi ang kumbento. At sa gitna ng kumbento, merong patio o merong garden. So karamihan ng mga Franciscan church, ganun ang structure. So makikita nyo sa ibang mga Franciscan church, ganun din. At meron din silang mga iniwan na mga mark or mga symbol. Hi guys! Ako nga pala si Grisha. Ako nga pala si Shane. At nandito kami ngayon sa Cavinti Church. Ay, Ano? wala ka ba napapansin? O nararamdaman man lang nakakaiba sa loob ng simbahang Cavite Church? Meron. Nararamdaman mo rin ba yung nararamdaman kong katahimikan sa aking pag-iisip, katahimikan ng paligid, at katahimikan na nag-udyok sa'yo na humupa muna, magnilay, at saka magdasal ng taimtim? Siyempre, oo. Lalo na yung papasok tayo dito sa simbahan. Na-feel ko talaga yung peaceful, serene, at sanctuary ng simbahan habang papasok tayo dito. Parang yun yung nag-feel na welcome talaga. Diba? Oo, diba? Kaya tama lang yung na-search ko sa internet, yung word.com, na nagsasabi ang simbahan nito ay kilala bilang serene at peaceful ambience, na mismo mga tao kapag pumupunta dito ay naghuhumupa sila o nagninilay. Kaya masasabi ko talagang totoo ito kasi nga kami mismo, tayo mismo ang Yes. nakaka-experience dito. Tama. At nakita mo rin ba yung design nyo doon sa labas? Yung mga lumang bato doon na arkitektura na sobrang tibay ngayon? Oo, syempre. Nakita ko yun. Sobrang ganda nga eh. Diba? And alam mo rin ba, dahil sa mga batong yun, sobrang tibay ng simbahan na ito. Kasi, ang pagkakaalam ko, noong 1639 daw, sa pananaliksik ko at sa pagtatanong ko sa mga tao dito sa Cavinti, is napinsala daw ito noong 1639 sa kadalhanan ng mga Chino. At noong 1824 naman, guys, tuluyan daw itong nawasak, ng malakas na lindol. Kaya tignan mo naman, parang wala lang napinsala. Pero, di ba? Pero sa kabila ng pagsubok ng naranasan na pinagdaanan kong simbahan ito, nanatili pa rin itong nakatayo at matibay na sa kasalukuyan, At alam niyo rin ba, nagsisilbi itong sentro ng pananampalataya ng mga katao dito. Kasi pansinin mo rin yung mga design nyo, yung interior, Ayan, oh. napaka-aliwalas, napaka-simple, yung altar, nagbibigay ng kabanal-banal at saka sanctuary sa simbahan. Tapos, makikita mo rin yun. Doon sa may taas, sobrang ganda din doon. Parang ramdam mo talaga yung pagdarasal. Diyan pala kumakanta yung mga choir, guys. Alam mo ba, yung nilibot natin to. So, di ba pumunta tayo sa Tore? Oo. Ang tagal na nung bell doon. Oo, guys. Sobrang tagal na. 1653 pa daw yun. Oo. Tapos nayan din ata 1850s? Oo. Sobrang tagal na ng bell. Pero, andun pa rin, Akalain mo yun, naabutan pa natin yung mga history na nakaraan. Tsaka nasilayan pa natin ang aktual. Oo, nahawakan pa natin. Tapos additional lang po pala. Kasi po, kaya dito tahimik at sumisimbolo po ng peaceful. Kasi po, ang Cavinti po ay malayo sa lungsod o ingay ng lungsod. Kaya masasabi po talaga, napaka-sanctuary po nitong simbahan. Gawa po ng Cavinti po. Yes. And, may kwento ako sa'yo. Anong kwento po? Alam mo rin ba na itong simbahan daw na ito ay sa pananaliksik ko sa Diocese of San Pablo at mga pinagtanungan ko na mga tao na taga rito is, nakikita mo ba yung altar na yan? Ito? Yan? Oo. Doon daw sa Ribulto, kung saan ito mismo nakatayo ngayon,
nahanap ng dalawang magkapatid na puhawan ang ribulto ni El Salvador del Mundo. At ang simbahan daw na ito ay nagsimula bilang isang kubo lamang noon at naging opisyal siya na parokya noong 1619 sa panahon ng mga Espanyol. At ang unang batong simbahan nito ay itinayo noong 1621 sa ilalim ng pamumuno ni Father Pedro de San Martin. And ayon din sa mga taga rito is pinagdiriwang daw nila ang kanilang kapistahan tuwing Agosto 6. Babalik po kami next year para po sa basketball. Base sa mga nakapanayam namin, masasabi namin na makatotohanan ito dahil umaakma ito sa tala ng National Historical Commission of the Philippines. Kasama na rin ng ilan pang mga impormasyon na aming mga nakalat sa mga iba pang sources. Ngunit may ilang kwento na hindi napatunayan tulad na lamang ng simbolo sa likod ng simbahan na sinasabi na ito raw ay batang nahulog sa tore, ngunit ito pala ay simbolo ng Franciscan. Mula sa pagkilala rito bilang Jubilee of Hope ng Diocese of San Pablo, hanggang sa tahimik at payapang atmosfera na ibinibigay nito sa mga dumadalaw at nagsisimba rito. Sa pagdaan ng panahon, nananatili itong buhay na saksi sa mga kasaysayan at patuloy na nagiging gabay sa mga espiritual na buhay ng mga tao. Sa kabuuan, ang Cavite Church ay isang makasaysayan at makabuluhang simbahan na sumasalamin sa pananampalataya, katahimikan at siyang nagbubuklod sa mga taga-Cavite.